Mga kabayan, matapos magsampah ng iba't ibang kaso sa Office of the Ombudsman ang grupo ni Father Flaviano Villanueva laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte, bumiwelta na si BP Sara at sinabing taktika lang ito ng administrasyon ni PBBM para pagtakpan o ilihis ang isyu sa maanumalyang flood control project na hanggang sa ngayon ay wala pa ring nahuhuli at napapakulong na big piece o yung pinaka-mastermind. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, dapat maging mapagmatsyag ang publiko at ituon ng atensyon sa tunay na isyu ng bansa at ito nga ay ang mapanagot ang mga nasa likod ng malaking usapin sa maanumalyang flood control project. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Atty. Harry Roque, ang dating legal advisor at spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, para di umano ay i-brainwash ang taong bayan kung saan ay ipinaparating nito na hindi titigil ang kanyang administrasyon sa paghahanap ng mga akusado para mapanagot sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa kay Roque, nagamit lang si Sara Diskaya at iba pang maliliit na opisyal ng DPWH sa isyu ng korupsyon. Pero kung tutuusin ay hindi nila kayang gawin ang magnakaw sa gobyerno kung wala silang koneksyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at isa na nga dito si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon, pakikinggan mo ang Marcos Jr. Wow, pakukulong ko si Diskaya. Si Diskaya, yan ay naging instrumento lamang ng mga politiko para mapera yung pondo na nakalaan sa flood control. Kung wala namang mga politiko na nasa likod ng mga pagnanakaw sa taong bayan, wala rin magiging papel ang mga kontrista gaya ni Diskaya. Di ko sinasabi na wala silang pananagutan. Meron talagang pananagutan, no? Pero kung hindi din dahil sa kanilang mga sinisiwalat, hindi natin malalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind sa likod ng pagnanakaw sa bayan. Ganyan din nga yung kaso ni Zaldico, no? Kung hindi nagsalita si Zaldico, wala pa talaga tayong pruweba ng pananagutan ay ang pananagutan ay talagang umaabot sa ulo sa presidente mismo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lamang ang mga bagong issue na ipinupukol laban sa kanya, na anya'y layon lamang na pagtakpan ang usapin ng korupsyon. Inilabas ng Vice Presidente ang pahayag matapos siyang sampahan ng patong-patong na mga reklamo ng ilang grupo kahapon sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang patuloy umanong pagtatangka na siraan siya at imbestigahan. Ayon sa Vice Presidente, ang lahat ng mga nangyayari o isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lang ng isang taktika upang pagtakpan ang mas malaking issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, binalikan ni VP Duterte ang tinawag niyang full-blown fishing expedition o malawakang paghahanap ng bagay na maaaring basihan ng kanyang impeachment. Muli niyang binanggit ang umano'y courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment, kapalit ng budget allocations. At ngayon ay mayroon na naman aniyang panibagong fishing expedition na inilunsad para gumawa ng mga paratang at magkaroon ng basihan para muli siyang imbestigahan. Kaya't mensahe ng pangalawang Pangulo, hinihikayat niya ang mga Pilipino na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Paliwanag ni VP Sara, ang mga nangyayari ngayon ay hindi tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagtatakip aniya ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Panawagan niya sa publiko na maging matatag at ituon ang atensyon sa mas mahahalagang problema ng bansa. Kaalinsabay nito,
Nagpasalamat siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at tiniyak na handa ang Office of the Vice President na tumulong at magserbisyo sa mga Pilipino. Nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung mukha ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Ngayon ay nasa The Hague, Netherlands pa rin si Vice President Duterte, kung saan nakadetine ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Facility. Nanawagan sa House of Representatives at Office of the Ombudsman si Manila 6th District Representative Benny Abante na imbestigahan ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Para kay Congressman Abante, seryoso ang mga aligasyon ni Madriaga na sinasabing bagman umano ng mga pogo operators at drug lords. Sinasabing dating nagsilbi si Madriaga bilang security aide ni BP Sara nung siya pa ang mayor ng Davao City at nagtrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Sa ngayon ay nakakulong siya dahil sa kasong kidnapping. Nagpahayag ng suporta sa panukalang reforma sa party list system si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie Diz III. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang apat na kritikal na panukalang batas, kabilang na ang Party List System Reform Act. Ayon sa House Speaker, para matiyak na mapakikinggan ang boses ng marginalized sectors, kabilang na ang mga manggagawa, dapat ay gumagana ng tama ang sistemang nagbibigay boses sa kanila. Dito po pumapasok ang isa pang mahalagang reforma na isinusulong ng ating Pangulo, ang pag-ayos ng ating party list system. Ito po ay hindi lamang listahan ng mga batas. Ito po ay malinaw na mensahe na nais ng Pangulo na maibalik ang integridad, katarungan at tunay na representasyon ng ating pong pamumulitikang sistema. At kasama dyan ang party list system, isang mekanismong orihinal na ginawa para sa mga sektor, lalong-lalo na po sa sektor ng mga manggagawa. Ano ba dapat ang issue na pinag-uusapan ng lahat? Bakit parang ang dami-dami mga ibang issue lumalabas ngayon? Simulan natin, ha? Si BBM. Panay ang labas ngayon, pati sa social media na nagsasabi, ipakukulong natin ang mga nagdakaw sa kaban ng bayan bago magpasko. Ayan. Tapos palagi niyang sinasabi, arestuhin na si Diskaya, makakancel o na-cancel na ang passport ni Zaldico. Siyempre, ang pinalalabas niya, siya pa ngayon ang hero laban sa korupsyon. Samantalang alam naman natin na gaya ng sinabi ni Zaldico, ang Presidente Marcos Jr., ang sinasabi ni Amy Marcos na kapatid niyang bangag, ang punot dulo ng issue ng korupsyon sa Pilipinas. So pero kita nyo parang siya ang hero na ako lang ang presidente na humabot sa mga korap. Paano naman hakabulit ang mga korap? Talaga naman ikaw ang punot dulo niyan. Bakit? Una-una, ikaw ang namili kay Tambaluslos para maging speaker. Si Tambaluslos ang namili kay Zaldico at ang si Zaldico nagpatupad ng order. Yung huling revelasyon ni Zaldico, mag-insert ng 100 billion para nakawin pa ng presidente mismo at siya mismo nagde-deliver ng 25% para kay presidente, no? Pero ngayon, no, pakikinggan mo ang Marcos Jr. Wow, pakukulong ko si Diskaya.
si Tisgaya, yan ay naging instrumento lamang ng mga politiko para mapera yung pondo na nakalaan sa flood control. Kung wala namang mga politiko na nasa likod ng mga pagnanakaw sa taong bayan, wala rin magiging papel ang mga kontrista gaya ni Diskaya. Di ko sinasabi na wala silang pananagutan. Meron talagang pananagutan, no? Pero kung hindi din dahil sa kanilang mga sinisiwalat, hindi natin malalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind sa likod ng pagnanakaw sa bayan. Ganyan din nga yung kaso ni Zaldico, no? Kung hindi nagsalita si Zaldico, wala pa talaga tayong pruweba ng pananagutan ay ang pananagutan ay talagang umaabot sa ulo sa presidente mismo. Ang kauna-unahang testimonya na ganyan nga ay galing kay Zaldico. Kaya nga, maski alam natin na imposible hindi kumita si Zaldico pagdating ng taktang panahon, kapag panahon na talaga para habulin ng mga nagkasala sa taong bayan, kinakailangan natin ang testimonya ni Zaldico. Pero hindi lang yan ang ginagamit nilang mga issue para lihisin ang ating atensyon. Yung mga pagpasa daw ng anti-dynasty law na dapat naman 1987 pa ginawa ng Kongreso dahil nabuo naman ng 1987 Constitution, 1987 pa, at sinasabi doon na talagang Kongreso ay dapat magpasa ng batas tungkol sa mga dynasties. All pasa din ngayon, binigyan ng certification as urgent ng presidente ang magpasa ng anti-dynasty law. No? Bakit kaya? Yan ba ay dahil sincero ang Marcos Jr. na wala mga dynasties? Alam natin na ang pamilya niya ang pinakamalaking dynasty ngayon. Daig pa niya po ang mga Duterte.